Hi guys! So, nandito tayo sa part 2 ng pagbabasa ng ating mga candlesticks. So, gaya ng sinabi ko kanina sa part 1 ng topic na to, nandun yung kung paano natin malalaman yung mga tamang kombinasyon ng mga candles at kung paano basahin yung candle mismo. So, sa part 2 naman na to, magbibigay tayo ng mga examples kung paano na practical na ginagamit yung mga candlesticks. Okay, so this is our vlog number 10. Okay, candlesticks, paano basahin? So ito pa rin yung topic natin. And guys, please subscribe naman dyan. Okay, thank you. So, nandito tayo sa practical na aplikasyon o paggamit ng candlesticks. Guys, so yung individual na candlesticks, pag tinitignan mo lang yan, wala kang masyadong mai-interpret yan. So, mas maganda na pag ginamit siya, meron tayong guide na sinusundan. So, ano ba itong mga guide na to para masundan natin ng tama? Okay? So, meron akong sinusunod na at least 3 guidelines na sistema or trading system. So, una, dapat sumasabay ka sa trend ng market. Diba, sabi nga nila guys, the trend is your friend. So, pag nag-trade ka ng against sa trend, mahihirapan kang mag-gain. Kasi, halimbawa, downtrend yung market. So, sa Philippines kasi wala namang shorting. So, long kaagad ang position natin pag pumasok tayo sa stock. So, hindi tayo mag-gain kung babagsak yung price. Hindi kagaya sa ibang bansa, pag bumagsak yung price, pwede kang mag-gain sa stocks. So, sa concept ng Pilipinas is always bullish tayo dapat. So, pag downtrend, dapat iniiwasan muna natin yung market. So one part ng trading system is uptrend tayo. So, paano natin malalaman yung kung uptrend na yung market natin? So, gumagamit tayo ng mga indicators. Isang example nito is yung moving average. So, moving average na malaki yung time frame. Kasi, ina-average mo yung price, di ba? So, pag malaki yung numbers ng ina-average mo, magiging smooth yung interpretation mo dun sa trend ng chart. So, normally, MA100 or MA200. So, depende sa nakikita mo. Pwede ring MA50, di ba? So, mga long-term trend, moving average itong mga to. So, meron ng iba, moving average 9 or 20, pero mga short-term lang yan kasi 9 days or 20 days lang. So, next is yung basic natin sa support and resistance. So, kung hindi nyo pa masyadong kabisado kung paano ginagamit ang support saka resistance, pwede nyo i-check yung ibang videos natin dito sa channel na to. Okay? So, third is yung candlestick combination. So, nandito na. Gaya ng sabi ko kanina, hindi pwedeng isang candle lang yung i-interpret natin. So, i-interpret natin siya based doon sa confirmation ng ibang candles. Okay? So, ito yung isang example na sinasabi ko sa inyo. So, meron tayo dito sa kaliwa, meron tayong 3 guidelines. So, sumasabay ka dapat sa trend ng market. Second is yung support and resistance. And third is yung candlestick combinations. So, kinuha ko isang chart ng Petron Corporation. So, nung tinignan ko, plinat ko yung MA100. So, nakita ko kaagad na downtrend, strong downtrend ang Petron. So, kung naka-invest na ako sa Petron, dapat lumabas ka na kasi below MA100 na yung price mo. Ngayon, minsan, meron tayong mga tinatawag na bottom pickers dyan eh. Yung hindi mapigilan na mag-trade ng stock kahit na downtrend na. Pero, magagamit mo yung pwede ka pa rin mag-gain kung experience ka na talaga pag ginamit mo tong 3 criteria na to.
So, malalaman mo na kung kailan ka lalabas sa isang stock. Okay, since downtrend ang Picor, so pagdating niya dun sa mga combination ng mga resistances, ini-expect na natin na magda-downtrend na yung isang stock. So, tignan natin itong example na to. So, guys, so ito yung na-plot natin na resistance, itong dash line na to. Naging resistance siya kasi pag umaabot dito yung price natin, biglang bumabagsak yung stock. So nung umakyat siya, hindsight na guys pwede kang pumasok dito kasi bullish engulfing yung candle mo. Pero nung lumabas na yung isang inverted hammer natin, so unang-una during the start of the day, so umakyat siya, di ba? So mukhang bullish siya. Pero pagdating niya sa MA100, bigla siyang nauntog. So bumagsak yung price nung nag-close yung day. Tapos lumalabas yung point na to is resistance din. So nandun lang lahat yung indicators na nagsasabi na yung lumabas na inverted hammer natin ay isang bearish signal. So dapat sa time na to, lumalabas na tayo sa stock na to. So na-confirm nga siya ng mga sumunod na araw. So meron siyang malaking bearish engulfing candle, then nag-resist siya dito, bumaba, nag-resist, then bumaba na siya ng tuloy-tuloy. So, yung next na support natin dito, na-break niya din. So, bumagsak din siya. So, then, may lumabas na naman na doji after niyang ma-meet yung MA100. So, nag-a-act as resistance din yung MA100. So, tignan nyo guys, sinusundan niya lang yung MA100. So, doon lang siya sa baba niya gumagalaw. So, bearish signal na talaga itong mga doji natin. Okay. Next example, double dragon. So, linat ko yung MA100. So, lumabas. Uptrend siya kasi yung price signal is yung price action is above sa MA100. So, tingnan natin kung saan gumana yung mga combination ng candlesticks. So, MA100, meron tayong ditong bullish engulfing candle. So, hindi lang isang araw yung bullish engulfing candle natin. So, actually 2 days siya. So bumagsak yung price sa part na to, then nag-bounce sa MA100. So, 2 days nag-green, so na-engulf yung bearish candle natin. Then, nagtuloy-tuloy niya. Nung ma-break niya yung resistance, nagtuloy-tuloy na umakyat yung stock price. Okay? So, punta ulit tayo sa isang side naman niya na nag-bounce ulit sa isang MA100. So, meron tayong mga bullish engulfing bars dito. Tapos, madaming lumabas na doji. Pero, nung lumabas yung bullish engulfing candles, nalampasan niya yung resistance line natin. So, after nun, nagtuloy-tuloy na tumaas yung stock. Okay? Isa pang example natin. So, 3 criteria sumasabay sa trend. Meron siyang support and resistance. Then, yung candlestick combinations. So, DNL Industries. So, dito sa side na to, nag-bounce siya sa MA100. So, ang pinakita niyang candle combination is meron siyang inverted hammer saka yung bullish engulfing bar. So, confirm na mataas yung buying pressure. So, umakyat yung price natin. So, na-break naman yung resistance, pero nag-doji siya dito. So, pumalik ulit yung price. Nag-touch ulit sa MA100. So, nung bumagsak siya at na-touch niya yung MA100, nag-bounce siya ng konti. Then, the next day, meron siyang nag-start siya ng mababa, then umakyat yung price. So, hindi pa siya considered as a bullish engulfing candle. Pero yung sumunod na candle niya is mataas na.
'di ba? So, kung natatandaan nyo, meron tayong dalawang combinations ng candles or sorry, rather three candles yung morning star. Sorry, this one should be a morning star. Okay? So, meron siyang bearish candle, meron siyang bullish candle, then in the middle meron siyang doji. So, not necessarily na doji yung lalabas sa dalawang pagitan ng dalawang candles na to. So, pwede din siya yung combination na ganito. Okay? Basta tatandaan mo lang, yung mga susunod na candles is bull signal siya. So, nag-bounce back nga siya at tumaas. Nung na-break yung isang resistance, umakyat palalo yung price. So, dito sa dulo, meron na naman tayong morning star. So, kita nyo to. So, nag-bounce ulit siya sa MA100, then yung price is umangat ulit. Okay? So, gets na ba natin kung paano gamitin yung trading system na to, tapos yung combination ng candlesticks. So, tingin tayo ng iba pang samples sa chart natin. Okay? So, ito yung PSEI chart. So, example natin kanina is moving 100, moving average. Ilagay natin. So, palitan natin siya ng 100 days. Style, lakihan natin para mas makita natin. Okay. So, magpapapilate ngayon yung chart natin. Okay, hanap tayo ng stock. Halimbawa, TMC. Okay. Okay. So makikita natin sa side na to, ito yung MA100. So, umakyat yung price, then nag-bounce back. Bumagsak, then nag-bounce back. So, meron tayong bullish engulfing candle. So, after nun, guys, tumaas yung price. Then, bumagsak na naman siya. Pagdating sa MA100, may lumabas na morning star. So, may bearish candle, bullish candle, then sa gitna is may indecision candle. After that, umangat na naman yung presyo. Then, nung nag-touch na naman sa MA100, meron naman tayong morning star. Pero pagdating dito sa resistance, hindi na siya lumampas. So, hindi na nag-work. So, ganun yun guys. Combination ng mga resistances saka ng moving averages. So, kung hindi nyo pa masyadong makita yung mga resistances, ito yung point na nagko-consolidate yung mga prices natin. So, parang invisible line na hindi siya lumalampas doon. So, pwede mo siyang ilagay dito. Okay. So, nag-trade lang yung stock na to dito sa range na to. Pero, na-confirm siya ng MA100 resistance lines saka nung candle combination natin. Okay? So, may natutunan na naman tayo sa stock trading. So, I hope very informative itong discussions natin. So, pa-like na lang and then subscribe at see you sa next trading vlog. Okay? Bye!